DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Oo, alam ko. Lahat ng pangangailangan nyo, alam ko. Pero pagod na ako. Hirap na sa bigat ng mga responsibilidad ko sa inyo. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang Kailan Ko Ba Kayo Papasanin? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Tito Sylvia, dinala siya ng mga pulis. Wala akong nagawa para tulungan si Maron. Talaga bang hindi kanya yung bata? Iyon po ang sabi ni Kuya Baron, Tita Sylvia. 3 raw po silang nobyo ng Candy. Tita, kawawa naman po si Kuya. Makukulong ng walang kasalanan. Tuloy pakiramdam ko ngayon wala akong kwentang kapatid dahil hindi ko natulungan yung mga kapatid ko sa oras ng kagipitan nila. Huwag sabihin niya, pamangkin. Alam ng Diyos lahat ginawa mo upang maitaguyod sila. Tama si Tita Sylvia, Ate Mariela. Huwag kang panghinaan ng loob. Kailangan ka namin, ate. Ano ba bang dapat kong gawin para maiwasto sila? Ano pa? May hangganan na magagawa mo, Mariela. Ipaubaya mo na sa Diyos ang mga susunod na hakbang. Hayaan mong ituro niya sa iyo ang mga dapat mong gawin. Ano yan? Magang-maganang mga mata mo sa kaiiyak ka. Masakit sa akin yung sinapit ng mga kapatid ko, Willie. Huwag kang mag-alala. May nakuha na akong magiging abogado ni Baron. Talaga? Oo. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita. Lalaban tayo. Yun nga lang, makukulong si Baron habang nililitis ang kaso.
dahil walang piyansang kasong rape. Diyos ko. Ang kawawa akong kapatid. Huwag sanang magagalit, pero sa isang banda, may kasalanan si Baron sa pangyayaring yun sa kanya eh. Kung nakinig siya sa'yo, kung nagpakatino siya, hindi niya dadanasin ang makulong. Naisip ko nga ngayon, baka ibig lang ng Diyos na turuan siya ng leksyon. Kumusta ka na dito, Baron? Napakahirap dito, ate. Mula sa pagkain hanggang sa tulugan. Lahat mahirap. Ate, gusto ko na umuwi. Namimiss ko na ang bahay natin. Baron? Huwag kang mawawala ng pag-asa, kuya. Makakalabas ka rin dito. Magdasal ka lang lagi para makaya mong magtiis ng konting panahon. May nakuha na kaming magiging abogado mo. Ate, Lini, Lalabanan natin si Mang Pedring. Pupuntahan ka dito ng abogado. Hintayin mo lang. ate, I'm sorry. Kung nakinig lang ako sa iyo, kung ilaayos ko lang ang buhay ko, hindi ko siguro ito sinapit. Patawad, ate. Ayan. Nailista ko na dito sa notebook ko yung mga bibilin ko. Pati na rin yung Star Wax Floor Wax. Nagpapadala nga pala si Tita Sylvia noon, kaya bibili ko rin siya ng Star Wax Floor Wax. Bukas, dadalang ko na naman ng pagkain si Baron. Pagod na ako. Hirap na rin. Sa opisina, daming trabaho. Dito naman sa bahay, ang daming paasanin. Ang daming problema. Ate, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Lily? Malapit na kasi ang pasukan. Hindi pa ako nakapag-enroll. Wala pa rin akong mga gamit. Pinapaalala ko lang sa'yo. Oo, alam ko. Lahat ng pangangailangan niyo alam ko. Pero pagod na ako. Hirap na sa bigat ng mga responsibilidad ko sa inyo. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nagalit sa akin si Ate Mariela. Noon lang siya nagalit sa akin ng ganun. Mali pa ako nang sinabi sa kanya. Sana pala, hindi ko na lang pinaalala sa kanya. Masakit palang masabihan ng pasanin. Kung sa bagay, tama naman siya eh. Pasanin din ako. Kasi isa ako sa mga ginagastosan niya. Pero paano bang gagawin ko? Gusto kong mag-aral. Pero naaawa na ako kay ate. Ayoko na rin sana maging pasanin niya. Cellphone ko.
May tumatawag. Sasagutin ko. Hello? Mirasol, ikaw pala. Ano, napatawag ka? Ano? Bakit? Anong meron doon? Talaga? O sige, samahan mo ko ha. At sana nga, makuha ako. Kailangan ko kasi talaga ng pera. Oh, Baron. Kumusta ka na dito? Eto, Kuya Willie. Nalulungkot, nahihirapan. Siguro, kabayaran na ito ng pagiging pasaway ko. Kasama kong magiging abogado mo. Kakausapin ka niya. Totoo, Kuya? Oo. Meron lang akong gustong itanong. Sana sagutin mo ko ng tapat. Oo. Ano yun, Kuya? Talaga bang hindi ikaw ang ama ng ipinagbubuntis nung Candy? Oo, Kuya. Hindi ako. Dahil natatandaan ko, 2 days after na may nangyari sa amin, dinatnan siya. Kaya nga hindi siya nakasama sa swimming namin eh. Kuya, nagsasabi ako ng totoo. Hindi akin ang batang yun. Hindi! Mang Pidring, Oh, anong kailangan mo? ako ho ang ate ni Baron. Sabi ko na nga ba eh. Ikaw ang ate nung babaerong yun. Anong kailangan mo? Gusto ko po sanang makausap si Candy. Kung pakikiusapan mo ang anak ko, huwag mo nang ituloy. Dahil ako makakalaban mo. Mang Pidring, Umalis ka na dito! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. totoo ba, Tita Sylvia? Ay, oo, Mariela. Napanood namin si Lily sa Tayo'y Mag-awitan. Sumali siya doon kanina at nanalo ang kapatid mo. Pero wala naman siyang nabanggit sa akin na may sasalihan siyang singing contest. Maaaring ibig ka niya sorpresahin. Hindi ba sabi mo, napagsabihan mo siya ng masakit noong nakaraan 2 linggo? Baka nga yun ang dahilan kaya siya sumali doon. At inilihim niya sa'yo. Kawawa naman ang kapatid ko. Hindi man lang ako nakahingi ng sorry sa kanya. Ate, mabuti dumating ka na. May good news ako sa iyo. Alam ko na. Binalita na sa akin ni Tita Sylvia. Napanood ka nila kanina. Nanalo sa Tayo'y Mag-awitan. Oo, ate. At babalik ako doon para ilaban yung title ko. Di mo man lang nabanggit sa akin yung tungkol doon. Sorry na ate. Gusto ko kasi nanalo na ako bago ko sabihin sa'yo. Alam mo, 50K ang premyo ko. Ha? Eto, kunin mo. Ate, teka. Bakit binibigay mo sa akin yung premyo mo? Para sa'yo talaga ito, ate. Ha? Tulong ko. Para mabawasan ang bigat ng pasanin mo. Gamitin mo yan.
Tirahan mo na lang ako ng pantuition ko at pambili ng gamit ko. I'm sorry ha. Napagbuntunan kita ng lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko naman gusto saktan ang damdamin mo. Naunawaan naman kita, ate. Kahit nasaktan ako, hindi ako galit sa'yo. Kasi ate kita eh. At mahal kita, ate. Oh, really? Kapatid ko. Nanalo na naman ang kapatid mo, Mariela. Ang galing niya. Oo nga, Willie. Napakinabangan niya ngayon yung galing niya sa pagkanta. Proud ako sa kanya. Tiyak, sa'yo na naman niya ibibigay ang napanalunan niya. Anong balak mo ngayon? Makalaya pa kaya si Baron? Si Briggs, ano na ang nangyari sa kanyang buhay? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz at si Rosana Villegas sa papel na Mariela. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.